Ang bakal na tarangkahan ng hacienda Sinagtala ay tila isang dambuhalang bibig na handang lumamon sa kung sino man ang maglakas loob na pumasok habang dahan-dahang gumagalaw papasok ang sinasakyan niyang tricycle. Hindi napigilan ni Hiraya Dalisay ang mamangha at kasabay nito ang makaramdam ng matinding kahaba. Ang mga puno ng akasya sa magkabilang gilid ng daan ay umuyukod na parang mga higanteng nagbabantay. Sa dulo ng mahabang daan, naroon ang mansyon, isang puting palasyo na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit sa paningin ni Hiraya, ang kinang nito ay malamig at walang buhay. "Hanggang dito na lang po, ma'am," sabi ng driver. Itinigil ang tricycle sa paanan ng malawak na hagdanan ng mansyon. Bumaba si Hiraya, ang kanyang bestida na minsan lang niyang gamitin ay tila nagmukhang luma at kupas sa gitna ng karangyaan ng lugar. Mahigpit niyang hinawakan ang brown envelope na naglalaman ng kanyang mga dokumento. Bawat hakbang niya paakyat sa marmol na hagdanan ay parang isang pagsubok. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng mga mamahaling bulaklak at ng isang kalungkutang hindi niya maipaliwanag. Isang babaeng nakauniporme ang sumalubong sa kanya sa malaking pinto. Walang ngiti, walang bati. "Ikaw ba si Hiraya Dalisay?" tanong nito sa malamig na boses. Tumango lamang si Hiraya. "Sumunod ka sa akin. Naghihintay si Mr. Montenegro." Ang loob ng mansyon ay mas nakakapanlula. Matataas ang kisame, may isang dambuhalang chandelier na nakabitin sa gitna, at ang sahig ay sobrang kintab na halos masalamin mo na ang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, walang ingay, walang tawanan ng mga bata, walang tunog ng telebisyon, tanging ang marahang tiktak ng isang lumang orasan sa pader at ang tunog ng kanilang mga yapak. Dinala siya sa isang opisina na puno ng mga libro. Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany, nakaupo ang isang lalaki, si Gideon Montenegro. Nakita na niya ito sa mga magasin, isang bilyonaryo, isang henyo sa negosyo. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ngayon ay malayong malayo sa mga larawan. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang lukot. Ang kanyang buhok ay may iilang puting hiblana at ang kanyang mga mata ay pagod. Isang uri ng pagod na tila hindi na kayang pawiin ng anumang tulog. "Maupo ka," sabi ni Gideon. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nakapako sa mga papel sa kanyang harapan. Sumunod si Hiraya, naupo sa silyang parang nilalamon siya sa laki. "Alam mo na siguro kung para saan ang trabahong ito," diretsyong sabi ni Gideon. "Kailangan ng anak ko ng isang tagapag-alaga. Hindi isang yaya, hindi isang guro, isang tagapag-alaga. 24 na oras, 7 araw sa isang linggo." "Opo, sir. Nabasa ko po sa anunsyo." "Maganda ang mga credentials mo," sabi ni Gideon. Sa wakas ay itinaas ang tingin. Tinitigan siya nito. At pakiramdam ni Hiraya ay tila binabasa nito ang buong pagkatao niya. Pero hindi sapat ang mga papel na ito. "Ang anak ko, espesyal siya." Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana, may daladalang stethoscope. Sa likod nito ay isang kasambahay na tulak-tulak ang isang wheelchair at nakaupo roon si Sinag. Napahinto sa paghinga si Hiraya. Ang bata ay may mga mata ng kanyang ama, ngunit ang mga iyon ay blangko, walang emosyon. Nakatingin ito sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong lamang sa kanyang mga hita. Walang kagalaw-galaw. Ito si Dr. Elio Vargas, ang personal na doktor ni Sinag, pagpapakilala ni Gideon. "At ito ang anak ko." Ngumiti si Dr. Vargas, isang ngiting propesyonal ngunit walang init. Si Sinag ay may autism at Down syndrome. Non-verbal siya. May sinusunod kaming mahigpit na regimen ng gamot at therapy para ma-manage ang kanyang kondisyon.
Lumapit ang doktor kay Sinag at tinapik ito sa balikat. Walang naging reaksyon ang bata. Pakiramdam ni Hiraya ay naninikip ang kanyang dibdib. Naalala niya ang nakaraan, isang alaala na pilit niyang ibinabaon. Ang pakiramdam ng kabiguan. Ano sa tingin mo ang magagawa mo para sa kanya? Tanong ni Gideon. Ang boses ay may bahid ng panghahamon. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang inilalapag niya ang kanyang envelope sa mesa. Sa sobrang kaba, aksidente niyang natabig ang isang baso ng tubig. Natapon ang laman nito sa makintab na sahig. Naku, pasensya na po, mabilis niyang sabi at akmang pupulutin ang baso. Hayaan mo na yan, sabi ni Gideon dadada na may iritasyon. Ngunit bago pa may makakilos, may isang bagay na nakakuha ng atensyon ni Hiraya. Si Sinag, ang batang kanina pa tila nasa sariling mundo ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Ang kanyang mga matang walang buhay ay sumunod sa agos ng natapong tubig sa sahig. May bahagyang paggalaw sa kanyang mga daliri. Isang kislap, napakaliit. Halos hindi mapapansin ang dumaan sa kanyang mga mata. Napansin iyon ni Hiraya. Sigurado siya, hindi iyon napansin ni Gideon na abala sa pagkunot ng noo. Hindi rin iyon nakita ni Dr. Vargas na tumitingin kay Hiraya na may halong pagkadismaya. Sa isang iglap, nagkaroon ng lakas ng loob si Hiraya. Kaya ko po siyang alagaan, sir. Sabi niya, ang boses ay mas matatag na ngayon. Ang kailangan lang po niya ay pasensya at pagmamahal. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Gideon. Pagmamahal, marami niyan dito, Miss Dalisay, pero hindi iyan gamot. Muli siyang tumingin sa mga papel. Ang sahod ay mataas, mas mataas pa sa inaasahan mo. May sarili kang kwarto, pagkain, lahat ng kailangan mo. Ang kapalit ay ang buong oras at atensyon mo. Tumayo ito at tumingin sa bintana. Sa malawak na hardin ang sa labas. Tatanggapin mo ba ang trabaho? Alam ni Hiraya na mahirap. Alam niyang halos imposible. Ngunit ang kislap sa mga mata ni Sinag kanina, iyon ay isang bagay, isang simula. Opo sir, tinatanggap ko po. Tumango si Gideon, hindi pa rin humaharap sa kanya. Mabuti, may isa lang akong patakaran. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya ang bigat ng sakit sa mga mata nito. Gawin mo ang trabaho mo. Sundin mo ang lahat ng utos ni Dr. Vargas, pero huwag na huwag kang mag-ambisyong maging isang bayani. Dahil sa lugar na ito, matagal nang namatay ang mga bayani. Gabi na. Nasa loob si Hiraya ng kanyang bagong silid. Malinis ito at komportable, ngunit pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ang bigat ng babala ni Gideon ay nakadagan pa rin sa kanyang puso. Tumayo siya at sumilip sa bintana na nakatanaw sa likod bahay ng mansyon. Doon, sa gitna ng kadiliman, ay ang malawak na swimming pool. Ang tubig nito ay kalmado at kumikinang dahil sa refleksyon ng buwan. At sa tabi nito, nakatayo ang isang maliit na figura. Nanlaki ang mga mata ni Hiraya. Si Sinag, paano ito nakalabas ng kanyang kwarto? Nakatayo lamang ito sa gilid ng pool, nakayapak, nakatingin sa malalim at tahimik na tubig na para bang tinatawag siya nito. Walang takot, tanging isang kakaibang koneksyon ang mababanaag sa anyo nito, kahit sa dilim. At sa sandaling iyon, alam ni Hiraya na ang laban niya sa hasyendang ito ay nagsimula na. Ang unang umaga ni Hiraya sa hasyenda, Sinagtala, ay nagsimula bago pa man sumikat ang araw. Ngunit hindi ang huni ng mga ibon ang gumising sa kanya, kundi ang isang katok sa pinto na may kasamang isang listahan. Isang mahabang listahan ng mga dapat gawin na kaimprenta sa isang malinis na papel na may pirma ni Dr. Elio Vargas sa ibaba. 7 a.m. Gisingin si Sinag. 7:15 a.m. Unang dosis ng gamot. 7:30 a.m. Almusal. 8:00 a.m. 10:00 a.m. Sensory therapy sa loob ng therapy room.
Bawat minuto ng araw ni Sinag ay nakaplano, nakakahon at walang puwang para sa anumang kusang loob na gawain. Sinunod ni Hiraya ang bawat utos. Sinubukan niyang kausapin si Sinag habang pinapakain ito. Kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanilang baryo sa mapayapa. Ngunit ang bata ay nanatiling walang reaksyon. Ang mga mata nito ay nakatingin lang sa kawalan at ang pagkain ay tila nilulunok lamang nito nang walang anumang lasa. Ang pinakamahirap na bahagi para kay Hiraya ay ang oras ng gamutan. Isang tableta sa umaga, isa sa tanghali, at isang likidong gamot bago matulog. Sa tuwing ipapainom niya ito, napapansin niyang pagkalipas ng ilang minuto, lalong nagiging matamlay si Sinag. Ang kaunting kislap na nakita niya sa mga mata nito noong unang araw ay tuluyan ng nawawala, napapalitan ng isang manipis na ulap na tila humaharang dito mula sa mundo. Isang hapon, habang nasa loob sila ng therapy room na puno ng mga mamahaling educational toys, sinubukan ni Hiraya na abutin ang kamay ni Sinag para hawakan ang isang makulay na bola. Ngunit ang kamay ng bata ay malambot at walang lakas. Bumagsak lang ito pabalik sa kanyang kandungan. Umupo si Hiraya sa sahig sa tabi ng wheelchair, pinagmasdan ang bata at bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Sinag sa tabi ng pool na bighani sa kumikinang na tubig. Hindi ito tama. May mali. Ang pakiramdam na iyon ay lumalaki sa loob ng kanyang dibdib, isang tinig na nagsasabing kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Kinabukasan, dumating si Dr. Vargas para sa lingguhan nitong check-up. Pumasok ito sa silid na may dalang aura ng kapangyarihan. Ang kanyang ngiti ay kasing pino ng kanyang damit. "Magandang hapon, Hiraya." Bati nito. "Kumusta ang ating pasyente?" "Maayos naman po, doktor." Sagot ni Hiraya. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Hindi siya pinansin ni Dr. Vargas. Lumuhod ito sa harap ni Sinag at itinaas ang mukha ng bata. "Tingnan natin." Oo, ang reflexes ay mabagal pa rin, na inaasahan naman natin. Naglabas ito ng isang maliit na penlight at sinilip ang mga mata ni Sinag. A bit sluggish." Di mula sa kanyang itim na leather na bag, kumuha ito ng isang hiringgilya at isang maliit na vial. "Ibibigay ko lang ang kanyang lingguhang booster. Nakakatulong ito na pakalmahin ang kanyang nervous system para mas maging receptive siya sa therapy." Napanood ni Hiraya sa sindak habang itinarak ng doktor ang karayom sa braso ng walang kamalay-malay na bata. Walang naging reaksyon si Sinag, tila manhid na sa paulit-ulit na proseso. Pagkatapos ng ineksyon, tinapik ni Dr. Vargas ang balikat ni Hiraya. "Alam mo, Hiraya, ang pag-aalaga sa isang batang tulad ni Sinag ay nangangailangan ng siyensya, hindi basta-basta kalinga lang." Sabi nito sa tonong mapagmaliit, "Kaya't ipagpatuloy mo lang ang pagsunod sa aking instructions. Huwag kang mag-iisip ng kung ano-ano. Ako ang doktor. Ako ang nakakaalam." Tumango lang si Hiraya, ngunit sa loob niya, kumukulo ang isang determinasyon. Hindi siyensya ang nakita niya. Isang batang unti-unting pinapatay ang sigla ang nakita niya. Nang umalis ang doktor, niyakap niya si Sinag. Ang katawan ng bata ay mas lalong naging malambot at walang buhay. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Hiraya. Hinintay niyang bumaba si Gideon Montenegro mula sa kanyang opisina para maghapunan. Sinalubong niya ito sa paanan ng hagdanan. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. "Mr. Montenegro," tawag niya. Huminto si Gideon, halatang nagulat na may sumalubong sa kanya. "Anong kailangan mo?" Huminga ng malalim si Hiraya. "Sir, gusto ko po sanang pag-usapan ang tungkol kay Sinag." Kumunot ang noo ni Gideon. "May problema ba? Hindi mo ba sinusunod ang utos ni Dr. Vargas?" "Sinusunod ko po lahat, sir. Pero napapansin ko po na sa tuwing umiinom siya ng gamot o pagkatapos ng ineksyon,
lalo po siyang nanghihina. Nawawala po siya, sir. Tila po mas lalo siyang lumalayo sa atin. Isang malamig na ekspresyon ang dumaan sa mukha ni Gideon. Si Dr. Vargas ang pinakamagaling sa larangang ito. 10 taon na niyang doktor si Sinag. Alam ko po na git ni Hiraya. Pero nakita niyo po ba siya noong unang araw ko rito? Noong natapon ang tubig, nag-react po siya. May nakita po akong buhay sa mga mata niya. At noong gabing iyon, nakita ko po siyang nakatayo sa tabi ng pool. Parang may connection po siya sa tubig. Natahimik si Gideon. Naalala niya ang eksenang iyon, ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ng kanyang anak. Ano ang gusto mong ipunto? Tanong ni Gideon. Ang boses ay mas mahina na ngayon. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon, sir. Pagmamakaawa ni Hiraya. Isang hapon lang, payagan niyo po akong ilapit siya sa pool. Walang gamot, walang therapy toys. Kami lang po at ang tubig. Titingnan ko lang po kung tama ang hinala ko. Matagal na tinitigan ni Gideon si Hiraya. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Isang nag-alab na determinasyon na matagal na niyang hindi nakikita sa sinumang nag-alaga sa kanyang anak. Matagal na rin mula noong huli siyang umasa. Ngunit ang pagod na puso ng isang ama ay handang kumapit kahit sa pinakamaliit na sinag ng pag-asa. Sige, sa wakas ay sabi niya, isang hapon, pero manonood ako. Kinabukasan, ang araw ay maliwanag at ang hangin ay mahinahon. Dinala ni Hiraya si Sinag na nakaupo sa wheelchair nito sa gilid ng pool. Wala roon si Dr. Vargas. Ito ang kanilang pagkakataon. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa ikalawang palapag, nakatanaw si Gideon. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Hindi pinilit ni Hiraya si Sinag na bumaba sa wheelchair. Umupo lang siya sa gilid ng pool, sa tabi ng bata, at hinubad ang kanyang tsinelas. Dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga paa sa malamig na tubig. Ang sarap ng tubig, Sinag, mahinahon niyang sabi. Malamig at malinis. Iwinasiwas niya ang kanyang mga paa. Lumilikha ng maliliit na alon na umaabot sa pader ng pool. Walang naging reaksyon si Sinag. Nakatingin lang ito sa malayo. Hindi nawalan ng pag-asa si Hiraya. Patuloy lang siya sa paglalaro sa tubig. Kinakausap si Sinag na parang naiintindihan siya nito. Pagkalipas ng halos kalahating oras, nang akala ni Hiraya ay nabigo na siya, isang himala ang nangyari. Dahan-dahan, napakabagal, ibinaba ni Sinag ang kanyang tingin mula sa kawalan patungo sa gumagalaw na tubig. Ang kanyang mga daliri sa kanang kamay ay bahagyang kumibot. Pagkatapos, sa isang pagkilos na tila nangangailangan ng lahat ng lakas sa kanyang munting katawan, itinaas niya ang kanyang braso. Iniunat niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. At pagkatapos, dahan-dahan, isinausaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Sa sandaling nagdikit ang kanyang balat at ang tubig, isang panginginig ang dumaan sa katawan ng bata. Hindi ito panginginig sa takot, isang panginginig ng pagkamulat. Itinaas niya ang kanyang tingin kay Hiraya. At sa unang pagkakataon, totoong nakita siya ni Sinag. Sa itaas, sa bintana ng opisina, napahawak si Gideon sa salamin. Ang kanyang hininga ay namuo sa bintana. Ang kanyang mga mata, na laging puno ng pagod at sakit, ay ngayon ay nanlalaki sa pagkamangha. Isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Ang sandaling iyon ng purong mahika ay biglang nabasag. Anong ginagawa ninyo? Isang malakas at galit na tinig ang pumunit sa katahimikan. Parehong napalingon sina Hiraya at Gideon. Nakatayo sa kabilang dulo ng pool si Dr. Vargas. Ang kanyang mukha ay nababaloting matinding galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na nakatitig kay Hiraya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa pasyente ko? Sigaw niya, ang bawat salita ay puno ng pagbabanta. Mula sa bintana ng kanyang opisina, napanood ni Gideon Montenegro ang lahat.
Napanood niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Hiraya, ang matiyaga nitong paghihintay at ang milagro, ang dahan-dahang pag-abot ng kamay ni Sinag patungo sa tubig. Sa sandaling iyon, isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ng dibdib ni Gideon ang biglang nagising. Pag-asa, isang mainit at pamilyar na pakiramdam na halos nakalimutan na niya. Ngunit ang pag-asang iyon ay kasing bilis na binasag ng galit na sigaw ni Dr. Vargas. Mabilis na tumakbo si Gideon pababa ng hagdanan. Ang puso niya ay dumadagundong. Pagdating niya sa pool area, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Nakatayo si Dr. Vargas na parang isang hukom. Ang daliri ay nakaturo kay Hiraya. Ilang beses ko bang sinabi na delikado ang uncontrolled stimuli sa isang batang may ganitong kondisyon? Pwede siyang magkaroon ng neurological shock. This is reckless. Nakatayo si Hiraya sa pagitan ng doktor at ng wheelchair ni Sinag, tila isang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisiw. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Pero nag-react po siya, doktor. Nakita niyo po sana? Hinawakan niya po ang tubig. Isang involuntary reflex, sagot ni Vargas. Hindi mo naiintindihan ang siyensya sa likod nito. Isinusugal mo ang kaligtasan ng bata para lang sa isang sentimental na teorya. Humarap ang doktor kay Gideon. Gideon, kailangan mong itigil ito. We are undoing years of careful, methodical treatment. Nasa gitna si Gideon. Sa isang banda ay ang lalaking pinagkatiwalaan niya sa loob ng isang dekada. Ang boses ng lohika at siyensya. Sa kabilang banda ay ang babaeng sa loob lamang ng ilang araw ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na hindi na ibigay ng siyensya. Isang tunay na koneksyon. Tumingin siya kay Sinag. Ang kamay ng bata ay basa pa. At ang mga mata nito sa unang pagkakataon ay hindi nakatingin sa kawalan, kundi nakapako kay Hiraya. Doon nagpasya si Gideon. Magpapatuloy siya. Mahinahon ngunit may diin na. Sabi ni Gideon. Nanlaki ang mamangking mga mata ni Dr. Vargas sa gulat. Ano? Narinig mo ako, sabi ni Gideon. Humakbang siya palapit. Nakita ko ang nangyari at hindi iyon involuntary reflex. Tumingin siya kay Hiraya. Magpapatuloy ka sa ginagawa mo, pero... At dito siya muling tumingin kay Vargas sa isang kondisyon. Nandito ka, Elio. Babantayan mo ang bawat sesyon. Kung may makita kang anumang senyales ng panganib, ititigil natin agad. Iyon ay isang kompromiso na hindi nagustuhan ng doktor, ngunit wala siyang nagawa kundi ang tumango. Ang kanyang mga panga ay nanatiling matigas sa pagkapigil. Para kay Hiraya, iyon ay isang tagumpay. At nagsimula ang mga sumunod na araw na puno ng kakaibang tensyon at lumalagong pag-asa. Tuwing hapon, dinadala ni Hiraya si Sinag sa pool. At sa isang silya sa ilalim ng lilim, nandoon si Dr. Vargas. Nakakrus ang mga braso, may hawak na notepad, isinusulat ang bawat kilos na parabang naghahanap ng pagkakamali. Si Gideon naman ay madalas na ring umuupo sa di kalayuan, nagpapanggap na nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang anak. Hindi nagpadala si Hiraya sa pressure. Lumikha siya ng isang maliit na mundo para sa kanila ni Sinag sa gilid ng pool. Hindi niya ito pinilit. Minsan, uupo lang sila roon, isasawsaw ang kanilang mga paa. Minsan, maglalagay si Hiraya ng isang maliit na bangkang papel at hihipan ito palayo, habang si Sinag ay tahimik na nanonood. Humuhuni siya ng mga lumang kundiman na itinuro ng kanyang lola. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng pagmamahal. Unti-unti, nagkaroon ng pagbabago. Nagsimulang gamitin ni Sinag ang kanyang mga kamay para wisikan ang tubig. Minsan, kapag inaabot ni Hiraya ang isang lumulutang na bola, sinusubukan din itong abutin ni Sinag. Maliliit na bagay, ngunit para kay Gideon
Ang mga ito ay mga dambuhalang hakbang. Nakikita niya ang kanyang anak na lumalabas mula sa kanyang shell, 1 milimetrong pag-usad bawat araw. Isang hapon, habang abala si Dr. Vargas sa pagsusulat sa kanyang notepad, kumuha si Hiraya ng tubig gamit ang kanyang mga kamay at dahan-dahan itong ibinuhos sa ibabaw ng mga paa ni Sinag. Malamig, no? Nakangiti niyang sabi. Walang naging reaksyon si Sinag. Inulit ito ni Hiraya, ngunit sa pagkakataong ito, mas mataas ng kaunti. Malapit, malapit sa tuhod ng bata. Bigla isang tunog ang kumawala mula kay Sinag. Hindi ito isang salita, hindi ito isang ungol. Ito ay isang tawang mahina, halos isang hagik-gik, isang tunog na dalisay at puno ng tuwa. Napatigil ang lahat. Napahinto si Hiraya. Maging si Dr. Vargas ay napaangat ng tingin mula sa kanyang notepad. Ang muka ay puno ng pagtataka. Para kay Gideon, ang tunog na iyon ay parang isang kulog. Binitiwan niya ang diaryong hawak. Ang tawa ng kanyang anak, isang tunog na sa panaginip niya lang naririnig. Isang tunog na akala niya ay hinding-hindi niya maririnig sa totoong buhay. Tumagos iyon sa kanyang puso. Winasak ang mga pader ng sakit at pagkabigo na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at halos takbuhin ang distansya patungo sa pool. Lumuhod siya sa tabi ng wheelchair ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Sinag? Bulong niya, ang boses ay nanginginig. Anak? Tumingin sa kanya si Sinag. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakita ni Gideon ang isang tunay na kislap sa mga mata ng kanyang anak. Isang pagkilala, isang koneksyon. Hinawakan ni Gideon ang kamay ni Sinag at hindi ito iniwas ng bata. Sa halip, ang maliliit na daliri nito ay bahagyang humigpit sa kanya. Narinig mo ba yon, Hira? Sabi ni Gideon, tumingin siya sa tagapag-alaga. Ang kanyang muka ay basang-basa na sa luha. Tumawa siya. Ngumiti si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay luhaan din. Opo, sir. Narinig ko po. Ang sandaling iyon ay isang banal na tagpo. Isang purong kaligayahan na matagal nang ipinagkait sa hasyenda Sinagtala. Gabi na. Ang buong mansyon ay tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na malamig. Mayroon ng init, isang init na dala ng bagong pag-asa. Matapos niyang patulugin si Sinag, pumasok si Hiraya sa maliit na pantry sa tabi ng silid ng bata para ihanda ang panggabing gamot nito, isang likido na kailangan pa ring ipainom ayon sa utos ng doktor. Kinuha niya ang maliit na bote mula sa cabinet. Ngunit habang hawak niya ito, may napansin siyang kakaiba. Ang etiketa. Ang papel ay mas maputi kaysa dati. Ang pagkakalagay ay bahagyang tabingi na para bang minadaling idinikit. At sa ibabang sulok, may isang maliit na simbolo na hindi niya napansin dati. Isang bilog na may letrang V sa gitna. Sigurado siyang wala iyon doon dati. Kinilabutan si Hiraya. Bakit bago ang etiketa? Ano ang ibig sabihin ng simbolong ito? Hinawakan niya ng mahigpit ang bote at isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Pinalitan ang init ng kaligayahang naramdaman niya kanina lamang. Ang bote ng gamot ay tila may sariling bigat sa kamay ni Hiraya. Pinakatitigan niya ang bagong etiketa, ang misteryosong simbolo. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing sundin na lang ang utos, huwag nang gumawa ng gulo. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nakakita sa pagtawa ni Sinag kanina, ay sumisigaw na mayroong mali. Sa huli, gumawa siya ng isang desisyon na magpapabago sa lahat. Kumuha siya ng kaunting tubig mula sa gripo at inilagay sa baso. Pumatak siya ng kaunting gamot, mas kaunti kaysa sa nakasaad na dosis, at hinalo ito.
Pumasok siya sa silid ni Sinag at maingat na ipinainom ito sa bata. Hindi niya kayang suwayin ng tuluyan ang utos ng doktor, ngunit hindi rin niya kayang ibigay ng buo ang isang bagay na pinagdududahan niya. Iyon ang kanyang munting rebelyon. Ing mga sumunod na araw ay naging isang sayaw sa pagitan ng liwanag at dilim. Sa umaga at gabi, si Hiraya ay ang masunuring tagapag-alaga. Ngunit sa hapon, sa tabi ng pool, sila ni Sinag ay nasa sarili nilang paraiso. Ang koneksyon sa pagitan nilang dalawa ay lalong lumalim. Higit pa sa pagtawa, nagsimulang magpakita ng mas malinaw na komunikasyon si Sinag. Isang hapon, habang nakaupo sila sa gilid ng pool, ipinakita ni Hiraya kung paano ipag-umpog ang mga palad sa ibabaw ng tubig para lumikha ng malakas na tilamsik. "Ganito, Sinag?" "Oh, pak!" sabi ni Hiraya. Sabay tawa. Pinanood siya ni Sinag. Ang mga mata nito ay puno ng konsentrasyon. Pagkatapos, sa isang pagkilos na puno ng intensyon, itinaas ni Sinag ang kanyang dalawang kamay at, sa paggaya sa ginawa ni Hiraya, buong lakas niya itong ipinag-umpog sa tubig. Splash! Tumalsik ang tubig sa mukha nilang dalawa. At muli, ang mahinang hagik-gik ay narinig mula sa bata. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas, mas puno ng buhay. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari isang araw na medyo makulimlim at hindi sila maaaring magbabad sa pool. Nasa loob sila ng silid ni Sinag at binabasahan ni Hiraya ang bata ng isang picture book. Bigla, tumayo si Sinag mula sa kanyang pagkakaupo sa kama, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin ng mag-isa. Lumapit ito kay Hiraya, hinawakan ang kamay niya at hinila siya patungo sa bintana. Itinuro nito ang pool sa labas at tumingin sa kanya na may malinaw na pagnanais sa mga mata nito. Hindi na ito isang reaksyon lamang. Ito ay isang hiling, isang malinaw na komunikasyon. Napaluha si Hiraya sa tuwa at niyakap ang bata. "Gusto mo sa pool? Sige anak, sige. Pag hindi na umulan, pupunta tayo doon agad." Ang mga sandaling iyon ang nagbigay lakas kay Hiraya na ituloy ang kanyang lihim na balak. Noong gabing iyon, habang tulog na ang lahat, kinuha niyang muli ang bote ng gamot. Gamit ang kanyang lumang cellphone, maingat niyang kinuhanan ng litrato ang bote, tinitiyak na malinaw ang bagong etiketa at ang kakaibang simbolo. Nag-aalangan man, ipinadala niya ang litrato sa kanyang kaibigan sa probinsya, si Marites, isang nursing aide sa isang pampublikong ospital. "Tess, baka pamilyar ka dito? Gamot ng alaga ko. Pakicheck naman kung ano ito. Salamat," type niya sa message. Agad niyang binura ang message sa kanyang sent items para walang makitang ebidensya. Ang relasyon niya kay Gideon ay nagsimula na ring magbago. Isang gabi, habang nagkakape siya sa kusina, nakita niyang bumaba ang amo. Hindi ito dumiretso sa opisina nito. Sa halip ay kumuha rin ito ng kape at naupo sa tapat niya. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Gideon. Ang boses nito ay hindi na kasing lamig ng dati. "Hindi pa po ako inaantok, sir," sagot ni Hiraya. Natahimik sila saglit. "Nakikita ko ang mga pagbabago sa kanya, Hiraya," basag ni Gideon sa katahimikan. "Salamat sa iyo." "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sir. At mahal ko po si Sinag." Tumingin si Gideon sa malayo, sa madilim na hardin sa labas ng bintana. "Noong namatay ang asawa ko, nagsimula siyang magkwento. Ang boses ay halos isang bulong. Ipinangako ko sa sarili ko na ibibigay ko ang lahat para kay Sinag. Ang pinakamagagaling na doktor, ang pinakamahuhusay na therapy. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang mas lalo ko lang siyang nakikitang nawawala sa akin. Akala ko, habang buhay ko na lang siyang makikitang nakatingin sa kawalan." Bumalik ang tingin niya kay Hiraya, at sa pagkakataong ito, ang nakita ni Hiraya ay hindi isang bilyonaryo, kundi isang amang pagod at nasasaktan. "Binigyan mo kami ng pag-asa, Hiraya,"
Isang bagay na akala ko ay wala na. Walang nasabi si Hiraya, tanging ang sinserong ngiti lamang ang naisagot niya, isang ngiting nagpapahiwatig ng pag-unawa. Ang kanilang pag-uusap ay isang tulay na nabuo sa gitna ng gabi, isang koneksyon na higit pa sa amo at empleyado. Ngunit ang munting kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang naghahanda si Hiraya ng tanghalian ni Sinag, narinig niya ang boses ni Dr. Vargas mula sa pasilyo. Tila may kausap ito sa telepono at ting boses nito ay mababa ngunit puno ng galit. Napatigil si Hiraya sa likod ng pinto ng kusina at nakinig. Hindi pwedeng itigil ngayon, mariing sabi ng doktor. Ang mga resulta ay nagsisimula ng maging positibo bago dumating ang babaeng iyon. Oo, may kaunting pagbabago, pero nasa kontrol ko ang lahat. Natahimik ito saglit, tila nakikinig sa kausap. Huwag kang mag-alala. Pagpapatuloy nito, ang Montenegro fortune ay napakalaki para palampasin. Kailangan natin ang data na ito. Hindi pwedeng huminto ang eksperimento. Gagawa ako ng paraan. Eksperimento? Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi ito gamutan, isang eksperimento. Si Sinag, ang alaga ni, ginagawa nilang isang daga sa laboratorio. Nanginginig siyang napasandal sa pader. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang ilayo si Sinag. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Kinapa niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin. Pangalan ni Marites. Sinagot niya ito agad. Hello, Tess? Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pag-aalala at takot. Hira, nasaan ka? Mabilis na tanong ni Marites. Yung pinadala mong litrato, pinakita ko sa pharmacist namin. Hinanap namin sa lahat ng database. Oh, anong sabi? Tanong ni Hiraya. Ang puso niya ay malapit nang lumabas sa kanyang dibdib. Narinig niya ang lalim na paghinga ni Marites sa kabilang linya. Bago ito nagsalita muli, ang boses nito ay halos isang bulong na puno ng panganib. Hira, itapon mo yang gamot na yan. Wala yan sa listahan ng mga aprobadong gamot. Ang mga salita ni Marites ay parang mga dagang umakyat sa gulugod ni Gideon Montenegro. Wala yan sa listahan ng mga aprobadong gamot. Para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyeyelong tubig. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag kay Hiraya kanina, hindi na siya mapakali. Ang mga piraso ng palaisipan, ang pagbabago sa etiketa, ang pag-uusap ni Vargas tungkol sa eksperimento. At ngayon din, kumpirmasyon mula sa kaibigan ni Hiraya ay bumubuo ng isang nakakapangilabot na larawan sa kanyang isipan. Ngunit ang takot ay napalitan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman ng ganoon katindi, ang pagmamahal ng isang ama. Ngayong hapon, habang pinapanood niya sina Hiraya at Sinag sa tabi ng pool, alam niyang kailangan niyang protektahan ang kaligayahang nakikita niya. Ang sesyon sa pool ay naging pinakamasaya sa lahat. Tila naramdaman ni Sinag ang bagong sigla sa paligid. Mas malakas ang kanyang pagtawa, mas may tiwala ang kanyang mga galaw. Sa tulong ni Hiraya, nagawa nitong itayo ang sarili sa mababaw na bahagi ng pool. Ang tubig ay hanggang sa kanyang baywang. Hinawakan nito ang mga kamay ni Hiraya. At sa unang pagkakataon, sinubukan nitong humakbang sa tubig. Ayan na, Sinag, ang galing-galing! Masayang sabi ni Hiraya habang maingat na inaalalayan ang bata. Si Gideon, na nanonood mula sa malapit, ay napangiti. Ang ngiting iyon ay totoo, walang halong pag-aalinlangan. Lumapit siya sa kanila. Mukhang nag-e-enjoy ang champion ko. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagmamalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, binitawan ni Sinag ang isang kamay ni Hiraya at iniabot ito patungo kay Gideon. Ngunit ang atensyon ng bata ay nakay Hiraya. Tumingin ito sa babaeng nag-alaga sa kanya, ang babaeng nagbalik ng kanyang ngiti. At mula sa mga labi ni Sinag,
lumabas ang isang tunog. Hindi perpekto, ngunit napakalinaw. Iya. Napatigil si Hiraya. Napatigil si Gideon. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Anong sabi niya? Nanginginig na tanong ni Gideon. Yaya. Ulit ni Sinag. Mas malinaw ngayon habang nakatingin pa rin kay Hiraya. Hindi napigilan ni Hiraya ang kanyang mga luha. Niyakap niya si Sinag. Oo, anak, si Yaya Hiraya mo ito. Napaluhod si Gideon sa gilid ng pool. Hindi alintana na nababasa ang kanyang mamahaling pantalon. Ang kanyang anak, ang kanyang Sinag, ay nagsalita. Isang salita. Ngunit para sa kanya, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa buong buhay niya. Hinaplos niya ang basang buhok ng anak at sa pagkakataong iyon tumingin sa kanya si Sinag at pagkatapos ay kay Hiraya at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Sa sandaling iyon alam na ni Gideon ang gagawin. Tumayo siya, ang mukha ay puno ng bagong determinasyon. Hinalikan niya sa noo si Sinag. Manatili lang kayo dito, sabi niya kay Hiraya. May kakausapin lang ako. Alam ni Hiraya kung sino ang kakausapin nito. Pumasok si Gideon sa loob ng mansyon at dumiretso sa silid kung saan naghihintay si Dr. Vargas na katatapos lang mag-obserba ng sesyon. Nakaupo ang doktor sa isang silya, nagbabasa ng isang medical journal na para bang walang nangyaring espesyal sa labas. Elio, sabi ni Gideon, ang boses ay kalmado ngunit may bakal sa ilalim. Oh, Gideon, sabi ni Vargas, ibinaba ang journal. Isang mapalad na hapon, hindi ba? Mukhang maganda ang epekto ng ating pinagsamang therapy. Gusto kong itigil na natin ang gamot, diretsong sabi ni Gideon, na wala ang ngiti sa mukha ni Dr. Vargas. Ano? Hindi maaari. Nasa kalagitnaan tayo ng isang mahalagang cycle. Ang biglaang pagtigil ay maaaring magdulot ng withdrawal symptoms. Nakapagdesisyon na ako, putol ni Gideon. Mula bukas, tubig at pagmamahal na lang ang therapy ni Sinag at hahanap ako ng ibang espesyalista para sa second opinion. Ang mukha ni Dr. Vargas ay nagbago. Ang maskara ng isang nag-aalalang doktor ay nalaglag at ang lumitaw ay isang bagay na mas maitim. Isang bahid ng pagkataranta na agad napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Gideon, pinag-isipan mo ba itong mabuti? Ang kalagayan ni Sinag ay delikado. Hindi ito laro. Kailanman ay hindi ko ginawang laro ang buhay ng anak ko, Elio. At iyon mismo ang tanong na gusto kong itanong sa'yo. Isang matinding katahimikan ang namagitan sa kanila. Alam ni Dr. Vargas na nawalan na siya ng kontrol at sa isipan ng isang taong sanay na manipulahin ang lahat, ang pagkawala ng kontrol ay nangangahulugan ng desperadong hakbang. Sige, sabi ni Vargas, tumayo at inayos ang kanyang damit. Isang peking ngitiing muling gumuhit sa kanyang mga labi. Ikaw ang ama. Ikaw ang masusunod. Siguro ay tama ka. Baka kailangan nga nating subukan ang isang bagong approach. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang mga ito ay malamig at puno ng masamang balak. Lingid sa kaalaman ni Gideon at Hiraya, may plano na ang doktor. Noong gabing iyon, matapos ang hapunan, personal siyang pumasok sa kusina. Ako na ang maghahanda ng panggabing gatas ni Sinag, sabi niya sa kasambahay. May idadagdag lang akong vitamins. Sa loob ng kusina, habang nakatalikod ang lahat, binuksan ni Dr. Vargas ang kanyang bag at kumuha ng isang vial na walang etiketa. Isang likido na mas dark ang kulay kaysa sa karaniwan. Isang mas mataas na dosis. Isang dosis na idinisenyo para magdulot ng reaksyon. Isang reaksyon na magpapatunay na siya ang tama. At ang therapy ni Hiraya ang mali. Ibinuhos niya ito sa baso ng gatas, hinalo at iniabot sa papasok na si Hiraya. Heto Hiraya, sabi niya na may ngiti. Ipainom mo ito kay Sinag para makatulog siya ng mahimbing.
Masayang tinanggap ni Hiraya ang gatas. Wala siyang kamalay-malay sa lason na dala nito. Ang kanyang puso ay puno pa rin ng tuwa dahil sa unang salita ni Sinag. Habang naglalaro sila ni Sinag sa kama bago matulog, ang bata ay masigla at masaya. Ipinainom ni Hiraya ang gatas. Inubos ito ni Sinag. Ilang minuto ang lumipas. Biglang huminto sa paggalaw si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang katawan ay nanigas. At pagkatapos, nagsimula itong manginig. Isang mahinang panginginig na unti-unting lumalakas. Sinag! Sigaw ni Hiraya sa takot. Niyakap niya ang bata na nagsisimula ng magkaroon ng banayad na kumbulsyon. Sumigaw si Hiraya para humingi ng tulong. Si Gideon na nasa kabilang silid ay agad na pumasok at ang kanyang mukha ay namutla sa nakita. Anong nangyayari? Sigaw niya. At sa perpektong tiempo na para bang inaasahan na niya ito, pumasok si Dr. Vargas sa silid. Ang kanyang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala. Diyos ko! Ang sabi ko na nga ba? Sabi niya habang chinecheck ang pulso ni Sinag. Tumingin siya kay Gideon, pagkatapos ay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninisi. Ito na nga ang sinasabi kong neurological shock. Ang sobrang stimulasyon mula sa tubig kanina na overload ang kanyang sistema. Nasa estado ng pagkasindak si Gideon, ang kanyang anak na kanina lang ay tumatawa at nagsasalita. Ngayon ay nangingisay sa kanyang mga bisig. Ang kanyang isip ay hindi makapagproseso ng maayos. Ang takot ay isang lason na mabilis na kumakalat, pinapatay ang anumang rason. Gawin mo ang lahat, Elio. Iligtas mo siya. Pagmamakaawa ni Gideon. Si Dr. Vargas ay handa na. Mabilis siyang nag-inject ng isang pampakalma. Unti-unting huminto ang panginginig ni Sinag, ngunit ang bata ay naiwang maputla at walang malay. Humarap si Gideon kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkabigo. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay naging abo. Ang pagtitiwalang ibinigay niya ay naging isang kutsilyong sinaksak sa kanyang likod. Anong ginawa mo sa anak ko? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng sakit. Wala po, sir. Hindi ko po alam. Umiiyak na sabi ni Hiraya. Pinalagpas ko ang lahat dahil sa'yo. Naniwala ako sa'yo. Sigaw ni Gideon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang sakit ng isang amang muntik nang mawala ng anak ay naging isang nag-aapoy na galit. Tumingin siya sa babaeng nagbigay sa kanya ng panandaliang pag-asa na ngayon sa kanyang paningin ay ang siyang dahilan ng kapahamakang ito. Ang kanyang desisyon ay mabilis at walang awa. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi niya. Ang bawat salita ay malamig at matalim. Umalis ka. Ngayon din. Ang mga salitang, umalis ka sa pamamahay ko, ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang mga bubog. Bawat letra ay matalim, malamig, at walang awa. Nakatayo siya roon sa labas ng silid ni Sinag habang ang pinto ay isinara ng malakas sa harap niya. Narinig niya ang paglak nito, isang tunog na nagsasabing tapos na ang lahat. Ang init ng pag-asa na yumakap sa buong mansyon kanina lamang ay naglaho, pinalitan ng isang nanunuot na lamig ng kabiguan. Pinangunahan siya ng isang kasambahay, ang parehong babae na sumalubong sa kanya noong unang araw, pabalik sa kanyang silid. Mag-empake ka na, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay may bahid ng awa. Habang inilalagay ni Hiraya ang kanyang iilang damit sa luma niyang bag, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng awa sa sarili. Ito ay luha ng matinding sakit para sa batang naiwan sa loob ng silid. Narinig niya ito kanina bago isara ang pinto. Isang mahinang paghikbi, isang pagtawag. Ya, ya.
Ang salitang nagbigay sa kanila ng langit kanina ay siya na ngayong punyal na sumusugat sa kanyang puso. Pinagtatabuyan siya palayo sa batang tumawag sa kanya. Ang alaala ng kanyang nakaraan ay bumalik na parang isang masamang panaginip. Ang pinsan niyang iniwan niya saglit, ang aksidenteng hindi niya napigilan. Nararamdaman na naman niya ito, ang bigat ng kabiguan, ang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng kanyang pagmamahal, nabigo siyang protektahan ang isang inosenteng bata. Muli, paglabas niya ng kanyang silid, dala ang kanyang bag, nakita niya si Dr. Vargas na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Kausap si Gideon. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan, ngunit nakita niya ang pagtapik ng doktor sa balikat ng amo. Isang kilos ng peking pakikiramay. Nang lumingon si Dr. Vargas at magtama ang kanilang mga mata, isang napakaliit, halos hindi mapansing ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi nito. Sa sandaling iyon, alam ni Hiraya, hindi ito aksidente, ito ay isang plano, at nagtagumpay ito. Walang sinabi si Hiraya. Ano pa ang sasabihin niya? Sino ang maniniwala sa isang hamak na tagapag-alaga laban sa isang respetadong doktor? Yumuko na lang siya at naglakad palabas. Bawat hakbang palayo sa silid ni Sinag ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Habang tinatahak niya ang mahabang daan palabas ng hasyenda, sinagtala. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Ang parehong buwan na saksi sa kanyang unang gabi noong nakita niya si Sinag sa tabi ng pool. Ngayon, ang buwan ding iyon ang saksi sa kanyang paglisan, sa kanyang pagkatalo. Ang biyahe pauwi sa baryo mapayapa ay malabo sa kanyang alaala. Pagdating niya kasabadi sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang yakap ng kanyang ina. Ngunit kahit ang init ng pagmamahal ng pamilya ay hindi kayang pawiin ang lamig sa kanyang puso. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang kwarto. Ang imahe ni Sinag, ang pagtawa nito, ang unang salita at ang huling kumbulsyon ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Samantala, sa hasyenda, isang bagong uri ng impyerno ang nagsimula. Bumalik si Sinag sa dati, higit pa sa dati. Ang gamot na ibinigay ni Dr. Vargas ay mas malakas, mas mapanira. Ang bata ay palaging tulog, laging matamlay. Kapag gising man, ang mga mata nito ay mas blangko pa kaysa dati. Ang salitang yaya ay hindi na muling narinig. Ang pagtawa ay naging isang malayong alaala. Si Gideon ay nalunod sa sarili niyang dusa. Pinaniwalaan niya si Dr. Vargas na nagsabing kailangan ni Sinag ng aggressive stabilization phase para maiwasan ang isa pang episode. Doble ang dosis, triple ang sedasyon. Ang hasyenda ay muling binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay mas mabigat, mas masakit. Dahil minsan, natikman nila ang tunog ng pag-asa, at ang pagkawala nito ay mas masahol pa kaysa sa hindi ito marinig kailanman. Isang gabi, pumasok si Gideon sa silid ni Sinag. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang pagtulog nito ay hindi payapa. May namumuong pawis sa noo nito. Umupo si Gideon sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Malamig ito, walang buhay. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang isang maliit na bangkang papel. Ang isa sa mga ginawa ni Hiraya na naiwan doon. Kinuha niya ito. Gawa sa pahina ng isang lumang libro. Simple lang, ngunit sa mga mata ni Gideon, ito ay isang simbolo ng lahat ng nawala sa kanila. Ang mga hapon sa tabi ng pool, ang pagtawa, ang salitang yaya. Isang pagdududa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Paanong ang isang bagay na nagdulot ng ganoong kaligayahan ay bigla na lang naging lason? Paanong ang isang araw na puno ng milagro ay nauwi sa isang trahedya? Tumingin siya sa natutulog na mukha ng kanyang anak
At sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, tinanong niya ang kanyang sarili, nagkamali ba ako? Sa baryo mapayapa, pagkalipas ng 1 linggong pagluluksa, tumayo si Hiraya mula sa kanyang pagkakahiga. Tumingin siya sa kanyang sarili sa salamin. Ang nakita niya ay isang babaeng pagod at talunan, ngunit sa likod ng pagod na mga matang iyon, isang bagong apoy ang nagsimulang mag-alab. Hindi! Hindi siya papayag na ito na ang katapusan. Hindi na ito tungkol sa kanyang trabaho o sa kanyang pride. Ito ay tungkol kay Sinag. Ang batang iyon ay hindi lang isang alaga. Naging bahagi na siya ng kanyang puso. At hindi niya hahayaang ang batang iyon ay manatiling bilanggo sa isang kasinungalingan. Ang alaala ng ngiti ng tagumpay sa mukha ni Dr. Vargas ang nagsilbing gasolina sa kanyang nag-aalab na galit. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang takot ay nariyan pa rin, ngunit mas malakas na ngayon ang kanyang determinasyon. Hindi ako pwedeng sumuko, bulong niya sa sarili. Lalaban ako para sa iyo, Sinag. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan. Nang sagutin ito ni Marites, ang boses ni Hiraya ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Tess, sabi niya, tulungan mo ako. Hira, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umalis doon? Nag-aalalang tanong ni Marites. Mahabang kwento, pero kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili sa digmaang kanyang papasukin. Kailangan ko ng lahat ng impormasyon na mahahanap mo tungkol kay Dr. Elio Vargas. Kahit ano, mga dating pasyente, mga reklamo, mga chismis sa ospital. Kahit ang pinakamaduduming chismis. Natahimik si Marites sa kabilang linya. Alam niyang delikado ang hinihiling ni Hiraya. Ngunit narinig niya ang determinasyon sa boses ng kaibigan. Gagawin ko, Hira, sagot ni Marites. Mag-iingat ka. Pagkababa ng telepono, alam ni Hiraya na wala ng atrasan. Maaaring pinalayas siya mula sa paraiso, ngunit babalik siya. At sa kanyang pagbabalik, hindi na siya ang maamong tagapag-alaga. Babalik siya bilang isang mandirigma. Dela ang tanging sandata na mayroon siya, ang katotohanan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Hiraya sa harap ng kanyang cellphone at sa paghihintay. Ang bawat tunog ng message notification ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Nagpadala si Marites ng mga paunang impormasyon, mga link sa mga articles tungkol sa mga charity works ni Dr. Vargas, mga parangal na natanggap niya. Sa unang tingin, ang reputasyon ng doktor ay walang bahid ng anumang dumi. Siya ay isang santo sa larangan ng medisina. Ngunit alam ni Hiraya na ang pinakamakintab na mansanas ang madalas may uod sa loob. Magtiyaga ka lang, Hira. Mahirap maghalungkat, masyadong malinis ang record niya, sabi ni Marites sa isang text message. Habang naghihintay, ginawa ni Hiraya ang sarili niyang investigasyon. Nag-search siya sa mga online forums para sa mga magulang ng mga batang may special needs. Nagbasa siya ng daan-daang posts, naghahanap ng kahit anong pattern. Gabi-gabi, bago matulog, ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Sinag, ang blangkong tingin, ang panandaliang ngiti, ang huling hitsura ng pagkagulat bago ito magkumbulsyon. Ang mga alaalang iyon ang nagpatuloy sa kanya. Isang gabi, hating gabi na, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marites. Hira, may nahanap ako! Bulong ng kaibigan, tila nag-iingat na may makarinig. Hindi ko ito pwedeng i-text. May kilala akong dating utility worker sa ospital kung saan dati nagtrabaho si Vargas. Nagkwento siya. May mga bulong-bulungan daw dati tungkol sa special ward ni Vargas. Special ward? Tanong ni Hiraya. Isang section daw sa pediatric wing na siya lang ang may access. Ang mga pasyente doon, mga anak mayayaman na may malulubhang neurological disorders. Ang kwento, isa-isa raw lumalala ang kondisyon ng mga bata o di kaya'y bigla na lang namamatay dahil sa complications. Pero laging nalilinis ang lahat. Walang reklamo, walang investigasyon. Nanlamig si Hiraya. May mga pangalan ba?
Iyon ang mahirap, mahigpit ang records, pero may naaalala yung source ko, isang pamilya, ang apelyido ay Del Rosario. Namatay daw ang anak nilang lalaki, mga 8 taong gulang, under Vargas's care. Mga 3 taon na ang nakalipas. Iyon na ang sinulid na kailangan ni Hiraya. Kinabukasan, isinangla niya ang nag-iisang alahas na minana niya sa kanyang lola. Isang maliit na gintong kwintas. Ginamit niya ang pera para pamasahe papuntang Maynila. Hindi siya nagpaalam sa kanyang mga magulang. Sinabi niya lang na may aasikasuhin siyang importante. Alam niyang hindi sila papayag kung malalaman nila ang panganib na kanyang susuungin. Ilang araw niyang hinanap ang pamilya Del Rosario. Gamit ang social media at matinding pasensya, natuntun niya ang isang ginang na nagngangalang Amelia Del Rosario. Isang balo na ngayon ay nagpapatakbo ng isang maliit na flower shop. Kinakabahan siyang pumasok sa shop na puno ng amoy ng mga bulaklak para sa patay. Nakita niya ang isang babaeng nasa mga late 40s, may bakas ng permanenteng lungkot sa kanyang mga mata. Mrs. Del Rosario, mahinang tanong ni Hiraya, tumingin sa kanya ang ginang. Ano ang kailangan mo, Hija? Ako po si Hiraya. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa anak ninyo, si Marco. Agad na nagbago ang anyo ni Mrs. Del Rosario. Ang lungkot ay napalitan ng pag-iingat. Bakit mo siya hinahanap? Naging pasyente po siya ni Dr. Elio Vargas. Hindi po ba? Sa pagbanggit ng pangalan ng doktor, isang anino ng galit at sakit ang dumaan sa mukha ng ginang. Umalis ka na, sabi nito. Tumalikod. Parang awa niyo na po, pagmamakaawa ni Hiraya. May isa pa pong bata, naniniwala po akong nasa panganib siya. Ang pangalan niya ay Sinag Montenegro. Sa pagkarinig ng apelyidong Montenegro, muling humarap ang ginang. Ang anak ng bilyonaryo, tumawa ito ng mapakla. Kahit palaing mayayaman ay hindi ligtas sa demonyong iyon. Pinaupo siya ni Mrs. Del Rosario sa isang sulok ng shop at doon ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang anak na si Marco na may cerebral palsy ay unti-unting nagpapakita ng paggaling sa tulong ng traditional therapy. Ngunit pagkatapos nilang lumapit kay Dr. Vargas at sa milagrosong gamot nito, biglang lumala ang kondisyon ng bata. Naging matamlay, laging tulog, hanggang sa isang araw, nagkaroon ito ng matinding kumbulsyon at hindi na nagising. Ang official cause of death, complications from his pre-existing condition. Alam kong hindi iyon totoo, sabi ni Mrs. Del Rosario habang pinupunasan ang mga luha. Alam kong may kinalaman ang gamot, pero wala kaming ebidensya. At sino kami para kalabanin ang isang sikat na doktor? May kopya pa po ba kayo ng medical records ni Marco? Tanong ni Hiraya. Tumango ang ginang. Sa likod ng tindahan, binuksan nito ang isang baul. Inilabas niya ang isang makapal na folder, puno ng mga papeles na amoy luma na. Habang tinitingnan ni Hiraya ang mga laboratory results, mga reseta, at mga report, isang pangalan ang paulit-ulit niyang nakikita sa bawat pirma. Isang pangalan na nagpapatunay na ang dokumento ay nasuri at naaprubahan. Head nurse, Alida Vargas. Vargas? Tanong ni Hiraya. Oo, sagot ni Mrs. Del Rosario. Siya ang head nurse ng pediatric ward. Napakabait niya sa amin. Lagi niya kaming kinakamusta. Siya ang laging nagsasabi sa amin na magtiwala lang kami sa kapatid niya. Natigilan si Hiraya. Kapatid? Oo, kapatid niya si Dr. Elio Vargas. Para kay Hiraya, iyon na ang huling piraso ng palaisipan. Ang twist na nagdudugtong sa lahat. Hindi lang ito kasakiman ng isang doktor. Ito ay isang sabwatan. Isang operasyon ng magkapatid. Ang isa ay nagbibigay ng lason at ang isa ay nagtatakip ng ebidensya. Alam na ni Hiraya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang bumalik sa hasyenda. Kailangan niyang ipakita ito kay Gideon.
Ngunit alam din niya na hindi na siya basta-basta makakapasok doon. Nagpaalam siya kay Mrs. Del Rosario, dala ang ilang kinopyang dokumento. Habang naglalakad siya sa mataong kalsada ng Maynila, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakitang kakaiba. Ipinagsawalang bahala niya ito bilang paranoia. Sumakay siya ng bus pabalik sa probinsya. Ang isip niya ay tumatakbo kung paano haharapin si Gideon. Habang papalapit ang bus sa kanyang destinasyon, napansin niya ang isang itim na kotse na kanina pa tila nakasunod sa kanila mula pa sa terminal. Bawat liko ng bus lumiliko rin ito. Mas binilisan ng bus bumibilis din ito. Nang bumaba si Hiraya sa isang madilim na bahagi ng highway para maglakad na lang pauwi, ang itim na kotse ay huminto rin ilang metro mula sa kanya. Bumukas ang pinto. Dalawang malalaking lalaki ang bumaba. Biglang kumabog ng malakas ang puso ni Hiraya. Hindi ito paranoia. Totoo ito. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis papasok sa isang masukal na daan. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Narinig niya ang mga yapak sa likuran niya. Papalapit, papalakas. Ang kanyang pag-asa at tapang ay biglang napalitan ng purong takot. Sa loob ng 2 linggo mula nang palayasin si Hiraya, ang buhay para kay Gideon Montenegro ay naging isang malabong panaginip. Sinunod niya ang bawat payo ni Dr. Vargas, ngunit habang tumatagal, isang hindi maipaliwanag na bigat ang dumedesensyo sa kanyang puso. Ang katahimikan sa mansyon ay hindi na katahimikan ng kapayapaan. Ito ay katahimikan ng isang puntod. Ang tawa ni Sinag, ang salitang yaya. Lahat ay tila mga multo na lang mula sa isang buhay na hindi na babalik. Nagsimula siyang magduda. Lihim niyang binawasan ang dosis ng gamot na ibinibigay sa gabi at napansin niyang bahagyang nagiging mas alerto si Sinag kinaumagahan. Ang pagdududang iyon ay parang isang maliit na buto na unti-unting tumutubo sa kanyang isipan. Binabasag ang matigas na lupa ng kanyang pagkatiwala kay Dr. Vargas. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina at sinusubukang magtrabaho, hindi niya mapigilan ang sarili. Binuksan niya ang kanyang laptop at nag-search. Dr. Elio Vargas reviews, Dr. Elio Vargas complaints. Walang lumabas, malinis. Ngunit pagkatapos, sinubukan niya ang isang bagay na mas malalim. Unexplained Pediatric Deaths, Manila. Rare neurological side effects, sedatives. Wala pa ring konkretong lumalabas. Napasabunot siya sa kanyang buhok sa frustrasyon. Tatayo na sana siya nang biglang may marinig siyang kaluskos mula sa hardin sa ibaba. Sumilip siya sa bintana at ang nakita niya ay halos magpatigil sa kanyang paghinga. Isang figura ang tumatakbo mula sa madilim na bahagi ng bakod papunta sa mansyon. Gusot ang damit, marumi ang mukha at hingal na hingal. Si Hiraya. Agad na bumaba si Gideon, ang isip niya ay naguguluhan. Galit ba siya? Pag-aalala? Hindi niya alam. Pagbukas niya ng pinto sa likod bahay, sumalubong sa kanya si Hiraya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at determinasyon. "Sir, kailangan niyo akong pakinggan," sabi ni Hiraya habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. May inilabas siyang isang kulubot na folder mula sa ilalim ng kanyang damit. "Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok?" Galit na tanong ni Gideon, ngunit ang galit niya ay may halong pag-aalala sa kalagayan ng dalaga. "Doon po sa likod, sa may sirang bakod," sabi ni Hiraya. "Sir, wala na po tayong oras. Si Dr. Vargas, isang impostor, isang mamamatay tao." "Ano bang pinagsasasabi mo?" sigaw ni Gideon, bagamat ang buto ng pagdududa sa kanyang isipan ay nagsimula ng mag-ugat. Inilatag ni Hiraya ang mga dokumento sa pinakamalapit na mesa sa hardin, ang medical records ni Marco del Rosario, ang paulit-ulit na pirma ng head nurse.
Hindi lang po si Sinag ang biktima niya, sir. Marami na sila. At tinutulungan siya ng sarili niyang kapatid, si Alida Vargas, ang head nurse sa dati niyang ospital. Bawat salita ni Hiraya ay parang martilyong pumupukpok sa pader na itinayo ni Gideon. Ing lahat ng maliliit na piraso, ang pagbabago sa etiketa, ang paglala ng mga bata, ang sarili niyang pagdududa, ay biglang nagkaroon ng katuturan. Napatingin siya sa mga papeles at pagkatapos ay sa mga mata ni Hiraya. Nakita niya roon ang katotohanan, isang masakit, nakakatakot na katotohanan. Sinusundan nila ako, sir, sabi ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig na. Muntik na nila akong mahuli. Nanginig ang mga kamay ni Gideon. Ang kanyang anak, ang kanyang nag-iisang anak, ay nasa kamay ng isang halimaw. Bago pa man siya makapagsalita, isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Isang napakagandang gabi para sa isang munting reunion, hindi ba? Pareho silang napalingon. Nakatayo sa pintuan si Dr. Vargas, may hawak na isang baso ng alak. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang masamang liwanag. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang lalaking nakita ni Hiraya kanina. Nag-aalala ako nang hindi ka umuwi, Hiraya, sabi ni Vargas na may peking ngiti. Kaya't ipinahanap kita. Mabuti naman at ligtas kang nakarating dito. Mukhang napagod ka sa iyong paglalakbay. Ang dugo ni Gideon ay kumulo. Elio, totoo ba ito? Tanong niya. Ang boses ay mababa at puno ng panganib. Tumawa si Dr. Vargas, isang tawang malamig at walang kagalakan. Ang totoo, Gideon, ang totoo ay masyado kang nabulag ng iyong desperasyon. Ibinigay mo sa akin ang lahat, ang iyong tiwala, ang iyong pera, at higit sa lahat, ang iyong anak. Sino ang dapat sisihin? Bakit? Tanong ni Gideon. Pera, Gideon, at kapangyarihan, ang gamot na sinusubukan namin kay Sinag, at sa iba pa, ito ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kailangan ko lang ng data para mapatunayang epektibo ito, at si Sinag, siya ang pinaka-perpektong subject. Hayop ka, sigaw ni Gideon, at akmang susuguri ng doktor, ngunit mabilis na humarang ang dalawang alalay nito. Huwag, sir, sigaw ni Hiraya. Tumingin si Dr. Victor Vargas kay Hiraya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi. At ikaw, sabi niya, isang hamak na probinsyana, akala mo ba kaya mong sirain ang mga plano ko? Dapat ay tinapos ka na lang ng mga tauhan ko kanina. Nasa isang dehadong sitwasyon sila, nakakulong sa sarili nilang tahanan. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Dr. Vargas. Ang pagdududa ni Gideon ay nagsimula ilang araw na ang nakalipas, at ang isang taong tulad ni Gideon Montenegro ay hindi kumikilos ng walang plano. Tumingin si Gideon kay Hiraya, isang tingin na puno ng pagsisisi at pasasalamat. At pagkatapos, tumingin siya kay Dr. Vargas. Ang kanyang mga mata ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong panganib. Tapos na ang laro mo, Elio, sabi ni Gideon. Talaga ba? Pang-aasar ng doktor. Sino ang tutulong sa inyo? Ang mga security guard mo? Bayad na sila, ang pulis, masyadong malayo. Ngumiti si Gideon, isang ngiting nakakakilabot. Hindi mo ba ako kilala, Elio? Hindi ako tumatawag ng pulis. Mayroon akong sariling mga tao. Bago pa man makapag-react si Dr. Vargas, humakbang si Gideon patungo sa isang maliit na intercom sa pader ng hardin. Pinindot niya ito. Ngayon na, sabi lang niya. Isang matinding katahimikan ang sumunod, at pagkatapos narinig nila ang tunog ng mga yabag. Maraming yabag. Mula sa lahat ng direksyon, mula sa likod ng mga halaman, mula sa bubong, mula sa madilim na sulok ng hardin, lumabas ang mga lalaking nakaitim, armado, at mabilis na kumilos. Ang dalawang alalay ni Vargas ay mabilis na napalibutan at nadisarmahan bago pa man sila makabunot ng baril. Nanlaki ang mga mata
ni Dr. Vargas sa takot at hindi makapaniwala. Nabitawan niya ang kanyang baso ng alak na nabasag sa sahig. "Game over," sabi ni Gideon. Ngunit bago pa man niya maibigay ang hudyat na dakpin ang doktor, isang sigaw ang narinig nila mula sa loob ng bahay. "Daddy!" Iyon ang boses ni Sinag. At pagkatapos, isang kasambahay ang tumakbong lumabas. Ang muka ay puno ng takot. "Sir! Si Sinag! Hindi po namin mahanap!" Nawala ang lahat ng kulay sa muka ni Gideon at sa gitna ng kaguluhan, nakita nilang tumatakbo si Dr. Vargas. Hindi palabas, kundi paloob ng mansyon, patungo sa silid ni Sinag. Ang sigaw ni Sinag ay parang isang kidlat na gumising sa lahat. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng plano at estratehiya. Ang tanging mahalaga na lang ay ang kaligtasan ng bata. "Sinag!" Sigaw ni Gideon at tumakbo siya papasok ng mansyon. Kasunod si Hiraya, habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na sumunod sa kanila. Ang mansyon na dating tahimik ay napuno ng mga yabag at nag-aalalang sigaw. Pagdating nila sa ikalawang palapag, nakita nila ang pinto ng silid ni Sinag na bahagyang nakabukas. Dahan-dahan, itinulak ni Gideon ang pinto. Ang eksenang bumungad sa kanila ay nagpatigil sa kanilang mga puso. Nakatayo si Dr. Vargas sa gitna ng silid, ngunit hindi siya nag-iisa. Ang isang braso niya ay nakapulupot sa leeg ni Sinag, habang ang isa niyang kamay ay may hawak na hiringgilya na puno ng isang madilim na likido. Ang dulo ng karayom ay nakatutok sa leeg ng bata. Si Sinag ay umiiyak. Ang mukha niya ay puno ng takot at pagkalito. Nakatingin siya sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Isang hakbang pa, Gideon, at ituturok ko ito," sabi ni Dr. Vargas. Ang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Alam nating pareho kung ano ang kayang gawin ng purong konsentrasyon ng gamot na ito. Isang atake sa puso, mabilis at walang bakas." "Huwag mong sasaktan ang anak ko, Elio!" Sigaw ni Gideon. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na hindi siya lalapit. "Pakawalan mo siya. Pwede nating pag-usapan ito." "Wala nang dapat pag-usapan," tumawa ng may kabaliwan si Vargas. "Sinira ninyong lahat ang pinaghirapan ko, ang kinabukasan ko." Si Hiraya, na nakatayo sa likod ni Gideon, ay hindi makagalaw sa takot. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni Sinag na nakatingin sa kanya, isang kakaibang tapang ang bumuhay sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. "Doktor!" Mahinahon na sabi ni Hiraya. Dahan-dahang lumabas mula sa likod ni Gideon para makita siya ni Vargas. "Ikaw!" dinig ni Vargas. "Manahimik ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito." "Pakawalan niyo na po si Sinag," pagpapatuloy ni Hiraya. Ang boses ay malambing at hindi nagbabanta. "Ako na lang po ang kunin ninyo. Ako naman po ang problema ninyo, hindi ba? Hayaan niyo na po ang bata." Ang pag-apela ni Hiraya ay tila bahagyang nakakuha ng atensyon ng doktor. Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak niya kay Sinag para tingnan si Hiraya. Sa sandaling iyon, napansin ni Hiraya ang isang bagay. Sa tabi ng kama, nakabukas ang isang music box, isang regalong hindi pa nabubuksan mula sa namayapang ina ni Sinag. Habang ang atensyon ni Vargas ay nakay Hiraya, si Gideon naman ay dahan-dahang gumagalaw pagilid, sinusubukang humanap ng anggulo. Ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon na sa labas ng pinto, naghihintay ng hudyat, ngunit masyadong delikado, isang maling galaw lang, at matatapos ang lahat. "Anong magagawa mo sa akin?" tanong ni Vargas kay Hiraya. "Wala kang kwenta. Mali po kayo," sabi ni Hiraya habang dahan-dahan siyang humahakbang palapit. "May isang bagay po akong kayang gawin na hindi ninyo kaya. Kaya ko po siyang mahalin." Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Vargas. Sa kanyang galit, mas hinigpitan niya ang hawak kay Sinag.
ngunit ang atensyon niya ay ganap ng nakay Hiraya. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Gideon. Isininyas ni Gideon ang kanyang kamay. Ang isa sa kanyang mga tauhan na nakaposisyon sa kabilang bintana ay bumasag sa salamin, lumilikha ng isang malakas na ingay. Sa pagkagulat ni Vargas, lumingon ito sa direksyon ng ingay. Sa sandaling iyon, kumilos si Gideon. Sinugod niya ang doktor, hindi na inalintana ang sariling kaligtasan. Itinulak niya ang kamay ni Vargas na may hawak na hiringgilya palayo kay Sinag. Nagpambuno sila, bumagsak sa sahig. Kasabay nito, tumakbo naman si Hiraya papunta kay Sinag at niyakap ito, itinakip ang sariling katawan sa bata para protektahan ito mula sa kaguluhan. Ang hiringgilya ay tumilapon at nabasag sa sahig. Nagpagulong-gulong sina Gideon at Vargas, nagpapalitan ng suntok. Ang galit ng isang ama na ipinagtatanggol ang kanyang anak ay nagbigay kay Gideon ng hindi pangkaraniwang lakas. Sa huli, nanaig si Gideon. Napailalim niya si Vargas at pinakawalan ang isang malakas na suntok na nagpatumba sa doktor. Mabilis na pumasok ang kanyang mga tauhan at dinakip ang walang malay na si Vargas. Nang matapos ang lahat, ang silid ay puno ng basag na gamit at tensyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang payapang eksena. Nakaluhod si Hiraya sa sahig. Mahigpit na yakap si Sinag. Ang bata ay hindi na umiiyak. Nakasubsob lang ito sa balikat ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit na parabang ayaw yang nang bumitaw. Dahan-dahang lumapit si Gideon. Ang kanyang mukha ay may mga galos, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na mapigilan. Lumuhod siya sa harap nilang dalawa. Sinag, anak, bulong niya. Dahan-dahang itinaas ni Sinag ang kanyang ulo. Tumingin ito sa kanyang ama. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkilala at pagmamahal. Iniabot nito ang kanyang maliit na kamay at hinaplos ang magulong buhok ni Gideon. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. At sa isang boses na mas malinaw at mas matatag kaysa dati, nagsalita ito. Da, tidway. Iyon na, ang salitang matagal nang hinintay ni Gideon. Ang salitang nagpabuo sa kanyang pagkatao. Ang salitang naghilom sa lahat ng sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang kanyang anak at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagyakap pabalik ni Sinag. Niyakap din ni Gideon si Hiraya at sa sandaling iyon, sa gitna ng winasak na silid, sila ay naging isang pamilya. Isang pamilyang binuo ng sakit, pinagtibay ng panganib at pinag-isa ng pag-ibig. Habang inilalabas ng mga tauhan ni Gideon ang katawan ni Vargas at sinisimulan ng ayusin ang gulo, dumating ang mga pulis na tinawagan ng isa sa mga tauhan. Kasama nila ang isang babae, si Alida Vargas, na nahuli habang sinusubukang tumakas sa ospital. Ang sabwatan ay tapos na. Sa loob ng silid, wala nang nakapansin sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang 3 taong magkayakap sa sahig, umiiyak hindi sa sakit, kundi sa labis na kagalakan at ginhawa. Ang gabi ng lagim ay natapos na, at para sa kanila, isang bagong umaga ang paparating. Lumipas ang 6 na buwan, ang malamig at malungkot na hasyenda Sinagtala ay nagbago na. Ngayon ang hangin ay puno na ng tunog ng tawanan, ang dalisay at masayang tawanan ni Sinag. Ang kaso laban sa magkapatid na Vargas ay naging isang malaking iskandalo sa mundo ng medisina. Sa tulong ng testimonya ni Hiraya, ng ebidensya mula sa pamilya Del Rosario at ng walang kapantay na impluensya ni Gideon Montenegro, nahatulan sila ng habambuhay na pagkakakulong para sa maraming kaso ng medical malpractice, illegal human trials, at frustrated homicide. Naging daan din ito para mabuksan ang investigasyon sa pharmaceutical company na kasabwat nila na nagligtas sa dadamdasta sa
hindi mabilang na iba pang posibleng biktima. Isang maaraw na hapon, isang press conference ang ginanap sa hardin ng hasyenda. Sa harap ng maraming kamera at mamamahayag, inanunsyo ni Gideon Montenegro kasama ang kanyang abogadong si Attorney Liwayway Jimenez ang pagtatatag ng Sinag Foundation for Child Welfare, isang pundasyon na nakatuon sa pagbibigay ng libreng tulong legal at medikal para sa mga pamilyang biktima ng medical negligence. Ang aking anak ay dumaan sa isang kadiliman na hindi dapat maranasan ng sinumang bata. Sabi ni Gideon sa mikropono, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit mula sa kadilimang iyon, natagpuan niya ang kanyang liwanag. Ang pundasyong ito ang aming paraan upang ibahagi ang liwanag na iyon sa iba. Sa gilid, tahimik na nakatayo si Hiraya, hawak ang kamay ni Sinag. Hindi na siya ang dating tagapag-alaga na laging nakayuko. Nakatayo siya ng may dignidad, ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Si Sinag naman, na nakasuot ng isang maliit na polo shirt, ay hindi na natatakot sa dami ng tao. Ngumingiti ito at kumakaway paminsan sa mga kamera. Ang pag-unlad niya ay isang himala. Sa tulong ng mga bagong doktor at therapist at sa walang sawang pag-aalaga ni Hiraya, natututo na siyang bumuo ng mga maiikling pangungusap. Nang matapos ang press conference at umalis na ang mga tao, naiwan silang tatlo sa hardin. Magaling ang ginawa mo kanina, champ, sabi ni Gideon habang ginugulo ang buhok ni Sinag. Daddy is handsome, sagot ni Sinag na ikinatawa nilang lahat. Lumapit si Gideon kay Hiraya. Ang dating pormalidad sa pagitan nila ay matagal nang nawala. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ito, Hira. Ngumiti si Hiraya. Hindi na kailangan, Gideon, ang makita siyang masaya. Iyon na ang pinakamalaking pasasalamat para sa akin. Natahimik sila saglit habang pinapanood si Sinag na hinahabol ang isang paru-paro. May gusto sana akong hilingin sa iyo, sabi ni Gideon. Ang kanyang boses ay biglang naging seryoso. Kinuha niya ang kamay ni Hiraya. Alam kong malaki ang hinihiling ko at alam kong hindi ito ang normal na paraan. Pero tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Hiraya. Hindi ko hinihiling na maging asawa ko. Hindi ko hinihiling ang isang romantikong pag-ibig. Ang hinihiling ko ay isang bagay na mas malalim pa roon. Huminga siya ng malalim. Hiraya Dalisay, gusto mo bang maging ina ni Sinag? Kasama ko. Maging pamilya tayong tatlo? Ang mga luha ay muling namuo sa mga mata ni Hiraya. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay purong luha ng kaligayahan. Wala ng takot, wala ng pag-aalinlangan. Sa loob ng 6 na buwan, ang pagmamahal niya kay Sinag at ang respeto niya kay Gideon ay lumago at naging isang bagay na mas matibay pa sa anumang romantikong pangako. Ito ay pagmamahal ng isang pamilya. Tumango siya, hindi makapagsalita. Niyakap siya ni Gideon, isang yakap na puno ng pasasalamat, respeto, at isang bagong simula. Biglang tumakbo si Sinag palapit sa kanila. Nakita niya silang ang magkayakap at ang mga luha sa mata ni Hiraya. Why cry, Mama Hira? Tanong niya. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Mama Hira? Ulit ni Gideon. Napangiti. Bagay sa'yo. Lumuhod si Hiraya at niyakap si Sinag. Tears of joy, anak. Masaya lang si Mama. Sa unang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang sarili na sabihin ang salitang iyon at ito ay naramdaman na pinakatama sa lahat. Ang huling eksena ng ating kwento ay hindi sa hardin, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa tabi ng pool, ang dating simbolo ng katahimikan at panganib ay ngayon ay isang lugar ng walang katapusang kasiyahan. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng hapon. Si Sinag, na ngayon ay marunong ng lumangoy ng mag-isa, ay masayang nagtatampisaw. Si Gideon ay nasa gilid,
nag-iihaw ng barbecue, at si Hiraya na nakaupo sa gilid ng pool at nakababad ang mga paa sa tubig ay masayang pinapanood ang kanyang pamilya. "Mama, Daddy, look!" Sigaw ni Sinag at sumisid ito. Pagkatapos ay lumitaw na may malaking ngiti. Nagkatinginan sina Gideon at Hiraya. Isang ngiting puno ng pag-unawa at pagmamahal ang namagitan sa kanila. Ang hasyenda, sinagtala. Ang dating tahanan ng mga pangarap na nalunod ay ngayon ay isang tahanan kung saan ang mga bagong pangarap ay nagsisimulang mamukadkad. Ang katahimikan ay nabasag na, hindi ng sigaw ng sakit, kundi ng musika ng pag-asa, at ng walang katumbas na tunog ng isang batang sa wakas ay natagpuan ang kanyang tinig. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang kwento na nagpapatunay na ang pinakamalakas na gamot sa anumang sakit ng katawan at puso ay ang walang kapantay na kapangyarihan ng pag-ibig, pasensya, at pag-unawa. Ang aral na iniiwan sa atin ng buhay ni Hiraya, Gideon, at Sinag ay simple lang. Huwag na huwag tayong susuko sa mga taong mahal natin. Minsan, ang kailangan lang nila ay hindi ang pinakamagaling na doktor o ang pinakamahal na gamot, kundi ang isang taong handang makinig sa katahimikan, handang maghintay sa gitna ng kawalan ng pag-asa, at handang maniwala sa milagro kahit sinasabi na ng mundo na imposible. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikasisiya kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang inyong paboritong bahagi? Anong aral ang inyong natutunan? At anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.